beloved Boss Mike Cervera. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Namayat na nga ako at sabaw lang ang binibigay sa akin ng ilang araw. Mabuti na yan at para akong nag-delta. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa mga pulisiya. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong pulisiya. Pulisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Ano? Paano natin malalaman na ang isang pulisiya ay maganda? Ang isang pulisiya na maganda ay Attorney, makinig ka ha. Pakinggan mo yung Pangulo na gusto nyo nang patayin. matutupad kung anuman ang inyong ninanais. Halimbawa, para sa pamahalaan, para pagandahin ang buhay ng tao, para magbigay tayo ng magandang healthcare, para Kita nyo, walang ginawa kundi mag-isip, magtrabaho kung ano makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Ang tanong ko, nasan si Sara nyo? Diba? Nasan si Sara? Anongin din natin, nasan si Martin? Nasan ka, Martin? Nasan ka? Tulungan mo si Presidente. Abay, baka mamaya isipin ng taong bayan at isipin ko rin na baka kasama ka na sa mga gustong mapabagsak si Pangulo para maligtas na yung mga katarantaduhan yung ginagawa. Diba? Tuloy. tulungan natin ang mga mahirap para pababain ang presyo ng mga produkto. Kita nyo? Paano natin pagandahin ang ekonomiya? Yan. At kasama dyan sa pulisiyang yan, ang ibig sabihin ay ginagbibigay ng gabay kung paano natin aabutin ang ating mga pinapangarap. Correct. Nakakatulong sa pagpapabuti ng pag-uugali, behavior at pag-iisip ng mamamayan. Pangatlo, Correct. madaling maintindihan ng kung sino man ang kailangan magpatupad ng pulisiya na yon. Narinig mo yon, Marting? Marting! Naintindihan mo yon? Yung sinasabing kung sino ang dapat magpatupad ng mga polisiya. Ikaw, bantay sa lakay eh. Imbis na bantayan mo yung mga kongresista, abay, mukhang ikaw pa, yung mga nagiging leader nila. Dapat kayang ma-enforce at mag-implementa. Panglima, nakakatulong sa mamamayan, hindi pampabigat, hindi perwisyo. Correct. Sa ibang bansa, higit na mapapansin ang epekto ng pulisiya sa kultura at pag-uugali ng tao. Una dyan, siyempre, ang pulisiya sa pandisiplina. Kita nyo? Tanyag ang Singapore sa pulisiya ng pagbabawal ng bubble gum. Pinagbawal ang pagbebenta at pagpapasok nito sa bansa. Correct. Dahil napakahirap linisin. At kapag idinidikit kung saan-saan. Yan, kita nyo mga kababayan, naisip pa ni Pangulo yun? Maraming insidente na na-stuck ang mga pinto ng tren dahil sa improper disposal. Lumalaki ang cleaning cost, nade-delay ang biyahe. Kamakailan, naglabas na rin sila ng pulisiya na mga online scammer. Ay sinasabi, 6 hanggat 24 na palo ang aabutan ng mga mahuhuli na ginagawa ang labag sa pulisiyang nila. Sa Alemanya naman ay may mahigpit na pulisiya sa pagpapadaan sa mga ambulansya at iba pang emergency vehicle gaya ng fire truck. Naalala ko ito dahil may insidente tayong kamakailan kung saan hindi pinadaan kaagad yung bumbero kahit bumubusinan na siya. Sa Japan naman ay higit ang Kita nyo mga kababayan ko, ito yung sinasabi ko sa inyo, na yung ating paggala-gala sa ibang bansa ay meron tayong pwedeng gayahin para i-adapt at i-apply sa ating bansa, sa Pilipinas. Kita nyo ang ginagawa ni Pangulo ngayon. Alam nyo na. Sabi ko kasi kay Pangulo, nagpunta ako sa ganito nakita ko. Pangulo, nagpunta ako doon sa ganitong lugar, ganito nakita ko. Pangulo,
ganito yung mga nandito. Maganda. Oh, di ba? Oh, ang ganda ng ginawa nila. Tuloy. galang sa pedestrian lane. Kaya Ah. naman, kahit mga bata ay kumpiyansang tumatawid dahil Correct. safe na safe ito. Yan, nung panahon ni Duterte, mga barumbado yung mga driver eh. Di ba? Tingnan nyo, si Mangusin nawalan ng lisensya. Paano? Walang seatbelt. Tapos nagla-live pa. Oh, putik na yan, ha? Kami rin mga pulisya patungkol sa work-life balance at wellness. May mga bansa, gaya ng Espanya, na may local policy na ina-encourage na mag-siesta. Nagsasara ang mga tindahan pagka panahon na mag-lunch. Maraming kita bansa, gaya ng Pransya, ang implement na right to disconnect policy. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sagutin ang tawag ng trabaho kapag wala sa oras at outside working hours. Kita Hindi nyo? bagay sa Pilipinas yan dahil masyadong masipag ang Pilipino kahit anong sabihin mo, sasagutin at sasagutin nila. Yun. Kapag ka pwedeng i-adapt, pwedeng i-adapt. Tsaka na kapag kaasensado na tayo. Pero ngayon, mga kababayan ko, tayo, yung sinasabi ng mga DDS na bagsak ang ekonomiya natin, mali ho yun. Hindi totoo. Oo, hindi totoo ha. Mamaya tatalakayin natin yan. Oh. Sa Belgium naman, isa sa pulisiya nila at sila yung nauna rito ang tinatawag na 4-day work week. Ibig sabihin, sa isang linggo, 4 na araw lang ang trabaho. Oh, hindi rin pwede sa atin yun. Kasi nga, wala pa tayo sa katulad ng bansa nila na mayaman na. Ulitin ko. Lahat ng pulisiyang ito ay iniisip para magkaroon din ng mas magandang productivity ang mga mamamayan at mabawasan ang tinatawag na burnout. May iba namang bansa na may special policy sa kalusugan. Malalaking tax ang ipinapataw sa mga sugar products para ma-discourage ang mamamayan na masyadong ang pagkonsumo nito. Sa ang Mexico sa gumawa nito. May version din ng UK, Middle East, pati na rin tayo dito sa Pilipinas. Sa New York, ipinagbawal yung tinatawag na trans fat. Hindi ka pwede na mag-serve ng pagkain na may trans fat na laman. Ito Correct. Ang daming ganon, ano? Oo. Sa mga nagsasabi dyan, isisingit ko lang, ano? Sa mga nagsasabi dyan na pinapabango lang daw si Pangulong Bongbong Marcos ng mga vlogger, mga bobo talaga kayo. At marami kayo sa FB, di sa FB lang kayo, bakit di kayo pumunta sa lansangan, mga tanga? Eto, tingnan nyo mga kababayan ko, mga vlogger lang ang nagpapabango kay BBM. Survey, mga panalo pa, yata ipis sa kanya, huwag kayo magtiwala. Sa, MJ vlogger. Pera-pera lang yan. Tingnan mo, nasaan ba kayo? Bakit di kayo lumabas sa lansangan kung talagang marami kayo? Dahil mga bobot, tanga nga kayo, hindi nyo alam yung makina na pinapagana ng inyong idol na si Sarah. Hindi nyo alam yung mga bayaran ng mga vlogger nila. Di ba? Hindi nyo alam na gusto nang lumipat ng mga vlogger ni Sarah dahil sukang-suka na sila sa kakatanggap ng pera at kaka-fake news nila. Tingnan nyo nga, Ito, yung mga ano nyo. Di ba kayo naaawa? No. Tulong na yun! Putik na yan, ganyan ba rally nyo? Iilan lang kayo? Kung talagang marami kayo, bakit? Nasaan kayo? Ba't hindi nyo pa rin napapabagsak si Pangulo? Kundi ba naman kayo bobot tanga, minuto? Ito, tawag nyo one time, big time? Putik na yan, nakatatlong araw kayo, one time, big time pa rin? Sabi nila, patikim pa lang nung una. Ikalawa, mga kababayan, patikim pa rin daw dahil hindi nalasahan yung una. Putik na yan, nung ikatlo, wala na sumama. Tapos tawag nyo, one time, big time. Putik na yan, paano naging one time, big time kung lilima lang kayong mga tanga? Tao pa ko ha! Diba? Ayan putik na yan rally ba ng matitinong tao to? Pati si Dagol, sinama nyo.
Anong klaseng rally ng mga DDS to? Kung hindi ngongo, pati ponggok sinasama nyo. Putik na yan mga kababayan, ano? Kung hindi bingot, pati unano kasama nyo. Lang yan na yan, oh, mga DDS talaga, oh. No, pakinggan natin, mga kababayan ko. Putik, complete up to, sasabihin ko sa inyo, ano? Uwi, uwi, uwi! Tao pa ko, ha! Parang nagklaseng rally to. Tignan nyo. Tignan nyo. Pinaghawak nyo pa ng mikropono. Ha? Kung hindi bingot yung pagtatanungin nyo kay Chavit, nangongo, na halos hindi na nga maintindihan ni Chavit yung pinagsasabi, eto naman, paano makikita ng tao to? Unano! Tao pa ko, ha! Anak ng pating talaga itong mga DDS. Oh. Patawa lagi. Alam sa palagay nyo itong politika? Karnabal? Ang mga sinasama nyo, yung mga kakaiba ang itsura? Grabe talaga. Matapos, mga kababayan, yung ngongo, unano naman. Puta, akala ko nakaupo. Akala ko nakaupo, mga kababayan, yung pala nakatungtong pa sa bangko. Putik na yan. Ay! Akala ko, nakaupo. Yung pala nakatungtong sa bangko. Yan ba? Yan ba yung sinasabi nyo na marami kayo? Kaya nga matatapos na ang termino ni Pangulo, bakit di nyo pa rin napapabagsak? Kasi nga, ang hihina ng ulo nyo, hindi nyo maintindihan na akala nyo marami kayo, pero ang nagparami talaga sa inyo, yung mga troll at yung makina na mga naglalag na mga walang muka. Tao pa ko, ha! Tama, mali. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro kayo fake news. Puro kayo, nako, ewan ko sa inyo. Siguro naman, sulit na yung live natin. Marami pa sana akong tatalakayin. Kaya lang, meron na akong mga gagawin. Siyempre, pipirma na naman ako ng mga dokumento, cheque, kung ano-ano pa. Diba? At least, sigurado yung mga DDS na mga tatanga-tanga, visit na naman yung araw nila. At sa mga Martinico, huwag kayong magalit sa akin. Uulitin ko, araw-araw, gabi-gabi ko pinapanalangin na sana si Martin Romualdez walang kinalaman sa pagnanakaw sa bayan. Tao pa ko, ha! At pagkaisipin nyo sana yung katwiran na aking sinasabi sa inyo, baka naman pwede nyong i-consider at isipin minsan. Di ba? So, paano? Ayaw na! Maraming salamat sa inyong pagsama. Ako po muli ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po. Laging nagsasabi, doon lang tayo sa katotohanan. Tao pa mo! Masasaktan kayo sa mga real talk ko. Kaya mas maigi, kung ayaw nyo marinig ang katotohanan, kung ayaw nyo ng pagmamahal na may kasama na pagsasabi ng katotohanan, wag kayo rito. Doon kayo sa binobola kayo ng puro kasinungalingan. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.